Magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po tayo sa ating vlog ng Magbalik Islam. Magbalik Islam vlog. At ito po ay hatid sa inyo ng ating pagsisikap na maiparating ang tamang katuruan ng mga bagong pasok sa Islam, at yung mga bagong pumasok sa Islam ay ito yung vlog na Magbalik Islam channel. So kung bago lang po kayo sa aking vlog na ito ay paki-like and share at paki-pindot na rin ang notification bell para sa inyong updated, at mag-comments na rin kayo sa baba para sa inyong mga komento, suggestion o kung anong mga topic ang ating ipaparating. So alhamdulillah, ito na naman po tayo sa Magbalik Islam Vlog. Sa mga subscriber natin na patuloy na sumusubaybay at hindi na tayo nakapaggawa ng mga ilang vlog ng ilang araw sapagkat medyo busy tayo sa mga pagsisikap sa pagbibigay ng mga katuruan at pagsasaliksik, paghahanap ng tamang katuruan sa Islam, sapagkat yan lang po ang ating takbo ng ating pamumuhay. Ay kailangan tayo mag-igib ng tunay na katuruan na nanggaling sa Quran at ang nanggaling sa hadith ng Propeta Muhammad. So ang katuruan ng Islam ay doon po nagmula at doon nanggaling sa katuruan ng Quran at ng hadith ng Propeta Muhammad. So ang aking pambungad ay alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya laula an hadanallah. So tulad po muli ang kung sino pong gabayan, ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat, pagpapasakop at pagbabalik loob ay inialay lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sino po ang gabayan, yun po ang alhamdulillahilladzi hadana lihada, ay kung sino lang pong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa kanya. At kung sino po ang iligaw ng Allah, kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa kanya, at kung sinong iligaw ng Allah ay walang makakapaggabay sa kanya. Ang pinakamababang pangunawa po doon, kung sinong makaunawa sa Islam, kung sinong makaintindi at matanggap niya, at kahit na sa paninira ng media ay kanyang inalam o tinuklas o inalam ang tunay na katuruan ng Islam, ay siya yung ginabayan. Nalinawan siya, naintindihan niya, natanggal ang pride niya, nalinawan siya, ay tinanggap niya ang katuruan ng Islam. Iyon po ay ginabayan ng Allah, at siya po ay binigyan ng biyaya ng Allah, at kahit kailan ay hindi siya maliligaw. So yun po ay kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw, at kung sino po ang iligaw ng Allah ay walang makakapaggabay sa kanya. So alhamdulillah, tayo po ay napabilang doon, at isa rin sana tayo at kayo na magabayan ng Allah at patuloy na maging isa sa kanyang bisita, sa kanyang sa ating hinahangad na kanyang paraiso, at maging isa tayo sa kanyang sa hinahangad nating kabilang buhay. Yun lang po ang maiintindihan natin sa ating pang araw-araw na ito, sapagkat napakarami na po ang mga bulag ngunit sila po ay nakakakita. Napakarami na po ang mga nakakarinig ngunit sila po ay bingi, at nakakapang-amoy ngunit sila ay walang pang-amoy. Pero ang matindi doon yung bulag ngunit hindi sila nakakakita, at bingi ngunit nakakarinig naman sila. Alam nila yung katotohanan ng Islam na ang tunay na pagsamba lamang ay ang nag-iisang dakilang lumika, ang lumika na hindi kailanman magiging tao at hindi kailanman magiging kagaya ng kanyang nilikha. So yun lamang po ang nagkataon lamang po na ito ang pangalan na ibinigay niya, in ad-din and Allah al-Islam. So ang reliyon na binigay ng Allah, ang paniniwala, ang pamamaraan ng pamumuhay na ibinigay ng Allah ay ang Islam. So dapat po natin tanggapin ang Islam sa kabila ng paninira ng mga media, at sa kabila po na iyon na ang paninira nila ay sagad. Ngunit alhamdulillah, ang papuri ay sa kanya at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami na po ang nagbabalik Islam, napakarami na po ang bumabalik sa tunay na katuruan, tunay na iniwan ng mga propeta
at iniwan na katuruan ng mga mensahero at iniwan ng Allah sa atin na tunay na kaligtasan at pamamaraan ng pamumuhay. Ang pamamaraan ng ito ay dito lamang itinuro sa Islam, na ang ating gabay ay ang Quran, at ang Quran na ito ay isang gabay sa kamusliman at isang pamantayan o furkan. Yung furkan ay yung pamantayan, yung pamantayan, yung isang gamit para malaman mo yung tama at yung mali. So yun ang furkan, yung pamantayan ng pagitan ng tama at ng mali. So mga sumusubaybay at mga nag-aantay sa ating vlog, ay humingi ako sa inyo ng pagpapasensya na ngayon lang ang ating vlog na ito, sapagkat itong vlog na ito ay magtatapos na ang Ramadan. So mga 9 na araw o 8 araw o baka mamaya ay 7 araw na lang ay ang ating pag-aayuno sa Ramadan ay patapos na. So ang ating iiwan ng mga konting mensahe ay patungkol doon sa itong Ramadan na tapos na yung gitna ng rahma ng Allah, yung palaging umuulan. Ito yung mga biyaya ng Allah, at ito naman yung papapunta na tayo sa huling 10 araw o yung Ashara al-Awakhir. Ito yung Ashara al-Awakhir, yung huling 10 araw sa buwan ng Ramadan, na kung saan ito yung pinakamaganda, ito yung pinaka punong-puno ng biyaya at awa at pagbibigay ng chances o yung pagbibigay ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating kamusliman upang magbalik loob, upang bigyan ng degree o yung tanging darating na taon o darating na panahon na mabigyan ng tamang tadhana. So mga kabalik Islam, ay muli po ang ating vlog na ito ay patungkol sa mga tao na nagbalik Islam, sa mga tao na nagbalik Islam. So alhamdulillah, dumating tayo sa patapos ng Ramadan. Sana naman po ay umabot pa tayo sa darating na susunod na Ramadan. At alhamdulillah, itong Ramadan ay punong-puno ng awa at ng biyaya, at ang Ramadan na ito ay ang pinakamagandang huling araw sa buwan ng Ramadan ay ang Laylatul Qadar. So ang huling 10 araw na ito ay ang napapabilang sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Laylatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Inshallah, ibig sabihin ng pinakamalapit na kahulugan niya ay man qama Laylatul Qadar, kung sinong tumayo sa gabi, isang pinakamainam na gabi ng Laylatul Qadar, imanan wa ihtisaban, na may pananalig at pananampalataya at panindigan at pagsunod. Imanan wa ihtisaban, pananampalataya, wa ihtisaban at pagsunod sa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, patatawarin ng Allah ang kanyang mga nakaraang kasalanan, at ang mga nakaraan niyang kasalanan ay patatawarin ng Allah min dambi, yung kanyang mga kasalanan. So ang mga kasalanan na iyon ay mga malalaking kasalanan na hindi yung talagang mga major sin. Ibig sabihin yung maaring nagkakamali tayo o nagkakasala tayo na hindi natin sinasadya, at nagkakaroon tayo ng kasalanan na alam natin, ngunit alam natin na ito'y kayang patawarin ng Allah, sapagkat ang rahma ng Allah ay kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunubi jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Inulit niya ng 2 beses yung innahu huwal ghafurur rahim. Siya yung pinakamalawak ang pagpapatawad, siya yung pinakamalaki ang kanyang awa para patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't ang pagpapatawad na ito ay ito yung napapabilang yung ghufira lahu ma taqaddam min dambi, patatawarin tayo ng Allah kapag tayo ay nagsumamo, nagsikap na tumayo sa Laylatul Qadar na ito, ay kapatawaran po sa Allah subhanahu wa ta'ala. At napakarami pong mga dahilan kung bakit kailangan natin tumayo o bakit kailangan natin
magdasal o magsamba doon sa gabi ng Laylatul Qadar, yung gabi ng Laylatul Qadar na ito na inuumpisahan na kagabi ngayong araw at hanggang mga 8 araw na lang siguro mula ngayon ang Laylatul Qadar. So alhamdulillah ay umabot tayo sa ganitong panahon at sana patawarin ng Allah at gabayan ng Allah at bigyan tayo ng magandang pagkakataon pa at bigyan ng magandang kinabukasan sa darating na matapos ang Ramadan at sa darating na taon ay maabot pa natin ang darating na Ramadan. Sana inshallah maabot natin ang darating pang Ramadan. So alhamdulillah ang Laylatul Qadar ay gabi na kung saan po nakumpleto ang Quran, ang gabi na kung saan po ay ang Laylatul Qadar na ang gabing ito ay kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-seclusion siya, ay buong pagsisikap niya na maggawa ng mga ibada, pati ang kanyang mga tagasunod, mga sahaba ay gumawa sila ng mga yung mga sobrang mga ibada. Ibig sabihin sobrang mga good deeds, mga mabubuting gawa, pagbibigay ng charity, pagbibigay ng sadaka, pagbibigay ng kawang gawa, pagtulong sa kapwa-tao, pagbibigay ng yun nga yung huli na ito, yung zakatul fitra. So itatalakay natin yan sa susunod. At ito yung pagsisikap mo na makagawa ka ng maraming kabutihan, pagbabasa ng Quran, pagdidikir, pag-alaala sa Allah, pag-alaala sa Allah, pagbabasa ng tilawa ng Quran, ng musaf, at pag-i-stay doon sa masjid, doon sa sinasabing i'tikaf, yung i'tikaf ay yung seclusion, pag-i-stay doon sa masjid na kung saan doon yung huling gabi mo na mag-ibada ka lang, magdikir, magtauba, maglahat, ay sapagkat itong chances na pagkakataon na ito ay bibihira lang. Maabot nating kamusliman minsan wala na ating mga kasamang kakilala, hindi na umabot sa Ramadan at alhamdulillah hindi natin alam o walang nakakaalam na kung darating pa tayo sa susunod na Ramadan at kung aabot pa tayo ng darating pang Ramadan at darating pang Laylatul Qadar. So alhamdulillah ito po ay napakahalagang oras, napakahalagang pagkakataon, chances, promo sa lahat ng kamusliman upang binigyan tayo ng Allah ng pagkakataon magbago at magbalik loob at madagdagan ang ating mga kabutihang gawa at mabura ang ating mga kasalanan, sapagkat napakalawak ng kanyang awa. Yun nga po nang binanggit natin na napakalawak ng awa niya. Isa itong Ramadan na buwan ng awa, buwan ng awa ng Allah at buwan ng paghingi ng kapatawaran, pagpapatawad at pagbibigay ng darating na ng tadhana ng panahon inshallah. So yun nga, nandito sa gabing ito, ang pinakamagandang gabi, ang Laylatul Qadar. At sinabi doon, inna anzalnahu fi ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna anzalnahu fi Laylatul Qadar wa ma adraka ma Laylatul Qadar, Laylatul Qadar khairun min alfi shahr. Pinakamabuti siya. So khairun min alfi shahr, tanazzalul malaikatu waruh fiha biidni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. So yun po ang suratul Qadar na binanggit doon ang gabi ng Laylatul Qadar. May isang specified na sura siya sa Quran, yung inna anzalnahu fi Laylatul Qadar. Yun yung Laylatul Qadar na gabi ng degree o gabi ng night power, o yung gabi ng kung saan ang Allah ay nagbibigay siya ng pagbubukas ng awa at pagtanggap ng lahat ng mga panalangin sa kanyang alipin. So yung gabi na iyon ay khairun min alfi shahr, ay mabuti pa mas mabuti mas mabuti sa pinakamabuti sa libong buwan. Alfi shahr, libong buwan. So papatak ito ng 83 years. Humigit kumulang 83 years and 9 weeks o 4 weeks, ganun. 83. So hindi natin alam kung aabot pa tayo sa 83 taong gulang. Hindi natin alam kung darating tayo ng 80 taon. So 83 years, ibig sabihin lampas doon sa
mga palatandaan na sinabi ng Propeta Muhammad na ang buhay natin ng umma niya ay abot lamang na 60 sabain. So swerte mo o jackpot mo o pagkakataon na kung umabot ka pa dun sa tamanin, dun sa sa khairun, dun sa dun sa sinabi sa suratul Qadar na 83 years o 83 taon. So yun ay mga blessing o biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag dumating ka tayo sa 70 nga lang o 60 nga lang, pag umabot pa tayo napakalaking biyaya na ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah, itong buwan ng Laylatul Qadar ay ang buwan ng napakaraming dahilan, napakaraming kabutihan na idinudulot, napakaraming dahilan upang tayo magsikap, dahil itong Laylatul Qadar na ito ay pagsisikap sa ating sarili at napakaraming kahulugan ng Laylatul Qadar, napakaraming dahilan kung bakit tayo magsikap. Dapat nating kaya ang kalamihan pa sa gitnang silangan ay hindi na natutulog sa gabi, sapagkat ang gabi na iyon ay punong-puno, baka dumating umaabutan mo o datnan mo yung Laylatul Qadar. Tulad nga ng isang vlog doon sa Riyadh, sabi nila ay ang mga palatandaan pa naman ng Laylatul Qadar ay yung makulimlim, maaliwalas ang panahon, maliwanag. Yun na lang ang mga binanggit doon. Hindi yung mga iba pang mga daif o yung mga sinabi ng mga palatandaan na liliwanag, ng napakaliwanag. Yung iba pa yung sinabi nila magkakaroon ng lahat ng mga hayop ay magbibigay ng palatandaan. Siguro wala yun sa binanggit doon. Yun lang, basta maaliwalas ang panahon, magandang panahon, hindi mainit, hindi malamig. At yun ang mga binanggit doon. Kung kaya't ang gabi na yun ay yun yung binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na Laylatul Qadar, na kapag umabot tayo doon o nakapagdua tayo doon sa Laylatul Qadar ay tanggap ang ating mga panalangin, tanggap ang ating dua. Yun po ay ang dua ang dua doon kapag tayo ay magsasamba o magsasala doon sa Laylatul Qadar, sa tahajjud, qiyamul layl, ay ang idua natin yung sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. 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 Na ang malapit niyang kahulugan, o Allah, gawin po ang iyong favor ipagkaloob mo po sa amin ang inyong favor, ang inyong kagustuhan para sa amin. Ipagkaloob mo po ang iyong mga kagustuhan para sa amin. So yun po ang nearest niyang kahulugan, at napakalawak pa po ng ibang mga kahulugan pagdating doon. So alhamdulillah, ang Laylatul Qadar na ito ay pinaka-special day, pinakamahalagang araw, pinakamahalagang pagkakataon sa buhay ng kamusliman na dapat nating pagsikapan, na dapat nating mga kabalik Islam dito sa panahon, sa oras na ito, sa gabi na ito ay magsikap tayo na mag-aral, magsaliksik, mag-igib ng kaalaman, sapagkat itong kaalaman ay kakaiba sa isang pamumuhay ng isang kamusliman, o ibig sabihin ng kaalaman sa isang tao, pagiging magiging kinaiiba pagkakaiba niya sa isang tao kapag ikaw may kaalaman, nagagawa mo yung tama at hindi ka nagkakamali, sapagkat pag wala kang alam, maaari kang magkamali, maaari kang gumawa ng pagkakamali, maaari kang kapag hindi mo alam. So kailangan talaga may kaalaman ka, kailangan mo magsikap na mag-give ng kaalaman, imbis na ginagamit mo ang social media sa lahat, ay dumaan ka sa ating vlog, makipakisubscribe itong vlog natin, at itong vlog ko na ito ay patungkol doon sa mga nagbalik Islam, o patungkol na rin sa mga comparative sa mga hindi pa pumasok sa Islam, at patungkol din sa mga dumadaan sa YouTube na nag-aalam na kung ano po yung Islam, at kayo po yung dapat na alamin nyo po sa inyong sarili ang inyong paniniwala, kung ano po ang inyong paniniwala, kung Hindu, Sikhism, born again, Sabadista, o alam natin ang mga iyan ay isa lang ang tanong diyan, yung kung kailan nagsimula, sino ang
nagtayo at saan itinayo, saang bansa. Para malaman po natin yung acid test na yun, ay doon natin alamin, tanong ang ating sarili, maliligtas ba tayo ng ating reliyon? Maliligtas tayo ba ng ating paniniwala doon sa acid test na yun? Sino nagtayo? Mayroong tao nagtayo, may founder, may president. Ibig sabihin merong nagtayo, may taong nagtayo. Ibig sabihin hindi ka ililigtas nun. Maliwanag na hindi ka maliligtas sa kabilang buhay. At yung po ay sinabi sa mga palatandaan ng Quran. Sinabi po sa Quran, sinabi ng mga propeta na ang kaligtasan lamang po ay ang pagpasok sa Islam. Ang kaligtasan tunay na pag nandito ka sa Islam ay tunay na alam mo o matalino ka, na alam mo yung mangyayari sa iyo sa ilalim ng hukay sa kalibingan. Pag nandun ka na sa makbara, nasa libingan na, at nandun ka na sa barzak, nagsinasabi ng ulama na pag ang barzak doon ay dimension ng oras doon na napakadali, na pag namatay ka na, alam mong namatay ka na, at yung barsak na yun yung pagitan ng yung kamatayan mo at ng araw ng paghukom. So napakadali yun. Ngunit sa isang hindi mananampalataya, walang paniniwala sa Allah, ay napakatagal sa kanya ng barsak, at napakadoon pa lang sa libingan ay meron ng kaparusahan. Alam natin yan, at alam po ng mga kamusliman na nag-iigib ng kaalaman na ang tamang katuruan po ay ang barzak ay may kaparusahan, sapagkat kikunin ka ng itinalaga ng Allah na angel of death, si Malakal Maut. At yun po ay walang pagsusubali, dahil ang kaalaman na ito ay tanging sa Islam lamang. At ang tamang katuruan na tamang kaalaman na walang pagdududa ay nasa Islam lamang po, sa mga katuruan ng mga iniwan ng mga salafus salih na nanggaling sa ating huling propetang si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, sallallahu alaihi wasallam, at sa kanyang sahaba. At patapos ng sahaba ay yung mga tabi'in, at yung pagkatapos ng tabi'in ay yung tabi-tabi'in, at matapos doon ang tabi-tabi'in ay yung salafus salih, at hanggang sa panahon natin ngayon mga scholar ng Islam na sumunod doon sa salafi o salafus salih, na pinilit na siraan at nilagyan ng division ng iba-ibang mga paniniwala, sapagkat doon nga po na kahit Muslim ka ay maaari kang maligaw. Dahil sa sinabi na yun na kung sinong gabayan ay walang makakapagligaw, kung sinong iligaw ng Allah ay walang makakapaggabay. Kapag ikaw kahit na Muslim ka na hindi ka naghahanap ng kaalaman, ay pwede kang maligaw, pwede kang mapabilang dun sa mga hindi naniniwala dun sa righteous predecessor o ng mga salafiyah, yung mga salafus saleh, yung ating sinusunod na mga doon lang po sa Quran at sa hadith. So ang Quran at ang hadith, yun lamang po ang ating pamantayan at sinusunod. Wala pong sinasabing salaf ka man o Ahlus Sunnah wal Jamaa o Ash'ari o kung ano mga kinabibilang Muhammadiyya o kung ano man, ay wala po dapat banggitin ang mga iyon, dahil dapat lamang talaga ay ang pagsunod natin sa Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad. Yan, tulad po ng aking binanggit sa unang vlog na sa mga nakaraan na sabi doon na iniwan ng Propeta Muhammad na gabay, handbook, manual. Yan, ito po yung Quran at yung hadith. So doon lang po tayo susunod, sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung hadith ng righteous predecessor na nanggaling sa tabi-tabiin, na si Sahih Bukhari at si Sahih Muslim, yung mga mapaninindigang mga tabi-tabiin. So yun sila Bukhari at si Ahmad, Hanbal, si Nisai, Abu Dawud, Tirmidhi. So yung iba pa rin doon may mga weak hadith. So alamin po natin doon sa kanila yung Sahihul Jami', yung Sahihul Kams, yung grupo ng mga authentic, at yung mga 5 aklat na Sahihul Kams, yung 5 sahih na yun si Nisai, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah. Yan po yung mga 5 sahih na mapaninindigan natin. So alhamdulillah, bumalik tayo sa paksa natin ng Laylatul Qadr, na itong Laylatul Qadr ay pinakamagandang araw, panahon, pagkakataon sa lahat ng kamusliman. Kung kaya ang Laylatul Qadr minsan alam natin na pag ito'y dumating, minsan napakabilis po ng 10 araw. Alam natin sa buwan ng Ramadan itong 10 araw napakabilis. Malalaman mo na lang Eid al-Fitr na, tapos na o magmo-moon sighting na.
Oo, kasi ang Laylatul Qadar ay talagang napakabilis. Ito'y pagkakataon lamang sa mga taong may kaalaman na talagang pinagtiyagaan nilang alamin o antayin o bigyan ng panahon itong Laylatul Qadar na ito, sapagkat itong Laylatul Qadar ay isa lang beses lang sa isang taon o taon-taon lamang na hindi mo alam na ikaw tao kung ikaw ay darating o abot ka pa doon sa buwan ng Ramadan o yung Laylatul Qadar. So alhamdulillah, at itong ating mga kaalaman sa Laylatul Qadar ay napakarami po ng ating mga dapat malaman sa Laylatul Qadar, tulad ng ating nabanggit na ang Laylatul Qadar ay isang isang pagkakataon sa lahat ng mga kamusliman. So yan ang Laylatul Qadar design. Maraming mga design sa Laylatul Qadar. So yan, Laylatul Qadar. Yan pala. Yan, Laylatul Qadar. Yan, ginawa lang natin itong para ma-entertain yung mga pumapasok sa YouTube. So, yan, Laylatul Qadar. Laylatul Qadr khairun min alfi syahr. Ayan, yung kanyang sulat lang, hindi yung Arabic niya. So, alhamdulillah, at patuloy kayo sumubaybay sa ating vlog na ito. At yun na nga ang ating mga vlog ay patuloy pa tayo nagre-research, naghahanap ng mga magandang dalil o ebidensya, sapagkat itong ating ginagalawan sa panahon natin ngayon, napakarami ng mga tamang gawain, tamang ginagawa, ngunit sa paningin nila ay mali, sa paningin ng sangkatawan ay mali, sapagkat napakarami na sa panahon ngayon ng nabulag sa kamunduan, nabulag sa tamang kaalaman, nabulag na ang kanilang puso o nagkasakit na ang kanilang puso doon sa sinasabing pag may sakit ang iyong isang bahagi sa iyong katawan ay may sakit ang buong katawan mo. At kapag buhay ang isang bahagi sa iyong katawan ay buhay din ang buong katawan mo. Ano iyon? Ayun yung sinabi sa authentic na hadith na muttafaq alayhi, na kapag ang puso mo ay buhay sa pag-alaala sa Allah, pag sisikap sa Allah, pag pananatili ka sa pagsunod sa tamang pamamaraan ng propeta, na pagsunod lamang sa ipinagutos ng Allah at iniiwasan mo yung bawal, ibig sabihin yun yung yun yung kinagustuhan mong gawain. Kaya doon nabubuhay ang puso mo, ginagawa mo yung gamot, yung pagbabasa ng Quran, pagtatahajjud. Ito yung practicing ng pagiging tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kapag iyan ay nagawa mo, ibig sabihin buhay ang iyong puso at buhay din ang iyong buong katawan. So pag buhay ang iyong puso, buhay po ang iyong buong katawan, ibig sabihin maaring iniinda mo lang yung mga maliliit na sakit at hindi ka dadapuan ng mga maliliit na sakit kapag buhay ang puso mo. Lalo yung katamaran, mga udyok, mga negative thinker, yung mga akala-akala, yung mga inaba'da dambi itim, yung haka-haka, yan yung mga backbiting, yung mga maling gawa, yung mga maling ay ibig sabihin naiiwasan mo yun, at ibig sabihin na nagagawa mo yung tama, na isusunod mo yung tamang pinagutos ng Allah, at naiiwasan mo yung mga bawal. Ibig sabihin ang puso mo ay may ginagamot doon, nananatili ka dyan. Ang puso ang guidance ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa puso natin. Kung ano yung emosyonal ng ating puso ay yun ang tinitibok ng ating puso, na kaugnay sa mata, sa tenga, sa ilong. Yan po ang kapuso natin. Kapag buhay po ang puso natin, buhay po ang buong katawan natin, malakas tayo at patuloy po tayo sa ginagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kapag patay ang puso natin, patay po ang buong katawan natin, patay po ang lahat ng sistema ng ating buong katawan. Kapag patay ang puso natin, ibig sabihin ng patay ang puso, ibig sabihin wala kang pag-alaala sa Allah, wala kang pagsisikap na mata mo ang awa ng Allah, wala kang pagsasaliksik ng kaalaman, wala kang iba yung ginagawa mo, hindi mo sinusunod ang Allah. Ibig sabihin yun, mamamatay ang puso mo dahil nagugustuhan mo yung mundo. Ibig sabihin nabubulag ka sa mga nabubulag ka na dun sa mga katotohanan. Lahat ng katotohanan, lahat ng tama ay tingin mo ay mali, at lahat ng mga mali ay nagiging tama. So yun na nga ibig sabihin ng patay ang kanyang puso. Namatay ang kanyang puso, ibig sabihin na ligaw na siya dito sa mundo. Maaring yun yung sinasabing bulag na siya, pero nakakakita pa siya.
at na malinaw ang kanyang pandinig, ngunit siya ay bingi. Yun po, summu bukmun fahum la yarji'un. Hindi siya makakabalik kapag siya ay patay ang kanyang puso. Kasi sabi niyon, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, tinakpan na ng Allah ang kanyang puso. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ang kanyang pandinig, wa ala absarim, ang kanyang paningin, absarim wa ala sam'ihim wa ala absarim gishawa wa lahum adabun adim. Ibig sabihin na sa kanya ay binigay o pinagkaloob sa kanya o tinadhana na sa kanya ang kaparusahan sa kabilang buhay, sa libingan, at sa darating ng paghukom ay ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po, napakarami po ng ating topic pang bibigay sana, ngunit maigli ang ating oras. Sana po magkaroon po ako ng pagsisikap pa na maibigay sa inyo ang mga tamang katuruan ng Islam at ang mga tamang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang isang iniwan ko sa inyo na mahalaga sa buhay ng kamusliman, yung puso po, yung puso natin, na kung yan po ay buhay, ang buong katawan po natin, ang buhok, ang ulo, ang balikat, ang buong katawan natin ay buhay kapag buhay ang puso mo sa pag-alaala-sala, sa pagsunod sa kanyang ipinag-uutos. Ano yung pagsunod sa pinag-uutos ng Allah? Yung pagdadasal ng 5 beses sa isang araw na kung saan obligado ito kahit ikaw ay comatose o nasa ospital o naglalakbay o ano man ang iyong gawain, nagtatrabaho ka man, ito'y inobliga sa ating kamusliman ng pagdadasal ng 5 beses isang araw. At naibigay na natin yan ng mga dahilan na sabi nila wala silang oras para magdasal, ngunit may oras sila para umihi, para tanggapin yung call of nature. May oras sila sa panahon na yun, kumain, matulog, may oras sila. Ngunit yung 5 minuto hanggang 8 minuto hanggang 10 minuto ay wala silang oras sa pagdarasal. So yun po ang tatagal ka lang yung 5 beses sa pagdarasal, 48 minutes, wala pang isang oras sa 24 hours. Wala pang isang oras yung itatagal mo sa 5 beses na yun sa isang araw. Yung Fajar, Duhur, Asar, Maghrib at Isha. Fajar, dadatnan ka lang ng mga 5 minutes to 7 minutes or 8 minutes, ganon. Tapos yung Duhur ay abutan mo lang ng mga 10 minutes, ganyan, 10 minutes. Tapos ang Asar, ganon din, 10 minutes. Ang Maghrib, aabot ka lang ng 10 minutes, maximum na yun 8 minutes nga lang, 8 minutes. Hanggang Isha ay 10 minutes. So, wala nang aabot ng 15 minutes, maliban sa binabasa mong mahaba. Pag binasa mo yung mahabang sura, ay abutin ka ng 20 minutes, 15 to 20 minutes. So yun po yung obligadong pagdarasal sa 5 beses sa isang araw ng kamusliman na dapat mong gawin. So yun po ay dapat po ay yun nga po yung gamot sa ating puso, gamot na yun po yung guidance. Yun yung pag-organisado ng oras natin na hindi natin kailangan ng planner, organizer, timer, na yun yung hindi mo na kailangan hawak sa kamay yung organizer, na ito yung organizer natin, yung 5 beses na pagdarasal sa isang araw. Ito yung organizer natin na 5 beses na pagdarasal sa isang hour ng Fajar, Duhur, Asar, Maghrib at Isha. So yun yung organizer natin na kailangan mong gawin. Nandoon kung anong oras yung Fajar, kailangan nakasain ka na, nakahanda ka na. Yung Duhur, kailangan sa ganitong oras alam mo na yung gagawin mo, nakapagplano ka na. Yung Asar, kailangan na umabot ka sa ganitong pagkakataon sa Asar ay makapagdasal ka ng tamang oras ng waktu ng sala ng Asar ng 3 to 3 o'clock to 3:30. Variety ng depende sa panahon kung tiglamig at tagaraw na babago yung oras ng salatul Asar. So sa ngayon ay 3 o'clock eksakto at mga 2:58 to 57 siguro, ganyan 3 o'clock. So yun po ang pag-organize ng ating oras doon sa 5 beses na obligado at gamot sa ating puso, na kung ikaw ay gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa iyo. Yan po yung pinakamahalaga nating topic sa Ramadan, at yan po ang binigay biyaya ng Allah at guidance na binigay ng Allah sa atin, yung puso na kailangan buhayin natin ang pag-alaala sa Allah sa pamamagitan ng puso natin. At yan din po ang guidance na ibinigay sa atin ng Allah. Napakaliit lang po puso, pero mahalaga po yan sa buong katawan natin. Kapag wala tayong puso, wala na tayong pakiramdam, wala na tayong buhay. Yan ang tinitibok ng pagsipsip ng ating dugo at pagbuga ng ating dugo na kasama yung kanyang hangin. So yun nga po ang magandang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kapag wala yung ating puso ay wala na tayong buhay sa mundong ito. So
So alhamdulillah, ang puso ang mahalaga. Ito po yung pinaka the best na kailangan nating buhayin lagi, panatilihin lagi na para maging panatili tayo sa tama at hindi tayo maliligaw doon sa sinabi na pagkaligaw ng Allah na bulag ka, nakakakita ka pero ikaw ay bulag. Ikaw ay nakakakita pero bulag ka. Nakakarinig ka ngunit ikaw ay bingi. So yun po yung sinabi ng Allah sa Quran, na gabay ng Allah na binibigay sa atin ang Ramadan na ito, yung tunay na pagkakaroon ng takot sa Allah. Sapagkat ang takot sa Allah ay napakaraming dinudulot, napakaraming resulta kapag ikaw ay may takot sa Allah. Yun yung mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa man yarzuqhu min haythu la yahtasib. Bibigyan ka ng Allah ng mga biyaya na hindi mo kailanman inaasahan na darating. Yun yung sinasabi doon na pagiging epekto ng meron kang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Umiiwas ka sa mga ipinagbabawal at sinusunod mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawa lang, pagsunod sa mga ipinagutos ng Allah at pagsunod sa mga ipinagbabawal ng Allah. At huwag mong gawin yung mga ipinagbabawal ng Allah. So yun po ang mga kahalagahan doon sa itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na gabay sa pagkakaroon ng puwasa sa buwan ng pag-aayon sa buwan ng Ramadan ay yung pagkakaroon ng tunay na takot sa Allah, ng evaluation sa taon-taon na pagka dumating ang Ramadan, kailangan nating alamin ulit kung ano na kataas ang ating pananalig, ang ating pananampalataya, gano'n na kataas ang ating pamantayan sa pananampalataya sa Islam. Kasi ito yung furkana, ito yung pamantayan, ito yung furkana, yung pamantayan ng guidance itong furkana. Ito yung Quran, guidance yung Quran, yung furkan. Ibig sabihin ng furkan, criterion o yung tinatawag na furkan. Yan, ibig sabihin ng furkan ay pinaka-nearest niyang kahulugan ay yung pamantayan. Yung pamantayan, ibig sabihin yung pamantayan ng mali at ng tama. O ibig sabihin, yun, malinaw na yun. Yun yung pinakagabay para malaman mo yung tama at yung mali. So yun yung furkan. So napakaganda po ng Islam, napakaganda po ng binigay ng Allah sa atin ng gabay ay ang furkan, yung Quran. Mashallah, ito po yung buwan pati ito ng Ramadan ay napakaganda po. Sana po inshallah ay dito na tayo mabawian ng buhay sa buwan ng Ramadan, sapagkat ito lamang po ang buwan na pinaka kaibig-ibig sa paningin ng Allah, dahil dito ay binibigay. Kaya totoong mabiyaya ang Ramadan dahil alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga puso ng mga tunay na nananalig at nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan. So alhamdulillah, hanggang dito na lang po. Sa muli po ay patuloy kayong sumubaybay sa ating vlog natin, ang vlog na Magbalik Islam. So yun naman po ang ating vlog na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Disclaimer po muli, at dito ko na i-add o idadagdag sa aking vlog na ito na napakarami po ng mga dumarating na vlog na pinapalitan ang kanilang vlog. Ibig sabihin, merong mga gumagawa ng fake news o ng fake post tulad ng ating nakikita sa social media na nagkakaroon ng kahit na yung nasabi mo ay napapalitan na po. So panawagan po, itong aking vlog na ito ay real talk. At ang real talk na ito ay walang edit. Hindi po natin edit ito at hindi natin ito dinagdagan, binawasan. Ito po yung tunay po ng ating vlog na ito. Kung kaya't hindi po pwedeng dagdagan ito kasi ito yung aking vlog na real talk. At kung maaari po ay dun lang kayo, dun sa sinasabi kong channel na may dash siya. Balik, yung tapos dash, balik Islam vlog, dun lamang po. At meron po kasing mga talagang napakarami po sa ating Pilipinas ito, na napakarami sa Pilipino ngayon na gumagawa ng fake news, gumagawa ng fake message, na mga lumang message na pinapalitan pa nila yung kung ano yung message mo sa vlog, pinapalitan nila yung message na yun. Kaya panawagan po, sana po inshallah wag nyo pong gawin sa aking vlog na ito. At wag sanang gawin ng mga iba pang Pilipino na gumawa ng mga fake news at fake message na lumalaganap po sa social media platform, sa social media network. So sa muli po, maraming salamat po, at hanggang sa muli. Ito po ang aking vlog na Magbalik Islam vlog. At muli po sa kamusliman na pagbati ng assalamu alaikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.